Lord kasi He puts harmony to everything para sa Kanyang sarili. Through our worship, through our fellowship. Alam niyo po, mula pa lang sa pag-awitan natin kanina, alam niyo, uwian na. Glory to God. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito dahil nagkaroon naman po ang inyong lingkod ng pagkakataon, ng opportunity para maging tagapagsalita niya sa umagang ito. So, magandang umaga po, unang-una sa ating Panginoon at sa ating pong lahat. Sabi nga, we will be blessed because we came. And all of us are blessed. At hindi lang po sa araw na to, pero araw-araw po. Sa umaga po ito, ang babanggitin na kanina, kumakanta tayo, it's all about Jesus, all about Christmas. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umaga ito ay patungkol sa isang malaking himala or the miracle of Christmas. And let us celebrate Jesus. Yun po yung kahulugan ng ang tatalakay natin sa umaga ito. Tayo po muna'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Muli, patuloy ka naming itinataas, Panginoon, sa pulpitong ito. Gawin mo nga lang pong tungtungan ng iyong lingkod para makapagbahagi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong hipuin ang aming mga puso at isipan. Tanggapin namin at pakinabangan ang mga salita at mensahe mong maririnig. Maging inspirasyon nawa namin ito sa araw-araw pa naming buhay. Buhay na biyayang ibibigay mo pa sa amin. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So, let us celebrate Jesus, the miracle of Christmas. Sa pasimula po, hayaan niyo po muna, kasi dalawang part po ito. Sa first part, bayaan po muna niyo, samahan niyo akong basahin ang Hebrews chapter 4, verse 2. Sabi po, "For the good news came to us, just as to them. But the message they heard did not benefit them, because they were not united in faith." Sa Tagalog po, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Purihin po ang pagkabasa sa kanyang salita. Hallelujah. So ang lahat po, ang himala ay nangyayari kung tayo ay may pananampalataya. Or miracle happens when there is faith. Sa umaga pong ito, sandali po nating balikan yung isang napakalaking himala na nangyari libu-libong taon na ang nakaraan. Ang isang bagay kung paano ang Panginoong Jesus ay bumaba mula sa kalangitan para tayo'y katagpuin. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Mateo 1 verses 18 to 25. Ito. Matthew 1 verse 18 to 25. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago silang makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo." 21.
Magsisilang siya ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon na sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magasing si Jose, sinundan niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasal niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Purihin po muli ang pagkabasa ng ating salita ng Panginoon. Okay. Doon ayon po sa kwento, si Maria ay engaged or nakatakdang magpakasal kay Jose. Pero, nagadalang tao na siya. So ngayon itong si Jose, parang gusto niya nang umatras. Pero sa panaginip, kinausap siya ng Panginoon at sinabi, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pinagbubuntis niya ay galing sa Espiritu Santo. Ngayon naman, itong si Maria, siyempre nag-isip din siya, bakit ganun? Sabi mo gano'n. So, makikita naman natin ito sa Luke chapter 1 verse 34. Okay? Tanong ni Maria, paano mo mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Verse 35, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapailalim ka sa pakapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Verse 38 po, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon at mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel at naganap ang himala. Si Maria ay nagtiwala, tinanggap niya ang salitang kanyang narinig mula sa anghel at naganap sa buhay niya ang isang himala. Alam naman po natin lahat na ang pagbubuntis ni Maria ay hindi po normal. Hindi po ito pangkaraniwan. Sabi nga, science and medicine agreed with the Bible. Pero tulad nating mga tao, meron itong limitasyon. Pero sa Diyos, walang limitasyon. Pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin. With God, all things are possible. Balikan natin yung Luke chapter 1 verse 35. Ang sabi ng anghel, ang isisilang mo'y banal o holy. Sa Greek, ito, ang word na holy ay hagios. Ibig sabihin, sacred and set apart for God's purpose. Sa Hebrew naman po, ito ay kadosh with the same meaning, sacred, set apart for the purpose of God. So, banal and holy. Dahil nilampasan ng Diyos ang binhi ni Jose at ni Maria. Sabi sa Romans 10, di ba? Lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. So, pero ang Diyos walang limit. Kaya kailangan na i-bypass ng Diyos ang pagiging makasalanan ni Jose at ni Maria na minana nila at minana natin lahat mula pa kay Adan. Ibig sabihin, yung sperm ni Jose at yung excel ni Maria ay hindi na kinailangang magtagpo. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Sabi nga, si Maria ay sumailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya nangyari ang himala. Kaya po walang pag-aalinlangan ng ating Panginoong Hesus, ang sanggol na isinila, libong-libong taon na ang nakararaan, ay banal. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay banal. Kung hindi banal ang dugo ng Panginoong Hesus, hindi po tayo nagkita-kita. Hindi po tayo magkakasama ngayon. At hindi natin nararanasan
ang himala araw-araw. Kanina po may mga tumayo tayo kapatid dito na dinideclare nila ang kabutihan ng Diyos. So, isa po yun sa mga himalang nangyayari. Akala natin, ay, pangkaraniwang araw, ay, dumanas kami ng ganito, nakaraos kami sa biyaya ng Diyos. Yun po yung isang himala. Hallelujah. Holy and worthy to save mankind. Yan po ang dugo ng Panginoon. Worthy and mighty to save us all. Nakita po natin ang cross sa harapan. Wala na po yung laman. Dahil yung Panginoon, ang Diyos na nanggaling dyan, ay nagtagumpay na. Hallelujah. At tayo ngayon, magkakasama, nagpapasalamat, nagpupuri, at nagdiriwang sa araw-araw na himalang ginagawa niya sa buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Ginamit ng Panginoon ang sinapupunan ni Maria to give birth to our Lord Jesus Christ. Bakit kailangan magkaroon pa siya ng ina? Para mahalin siya, para gabayan ang kanyang pagkabata. Lahat naman po tayo dumaan sa pagkabata, hindi po ba? At kinailangan natin ang gabay ng magulang, lalong-lalo na ng isang ina. Alam din naman po natin lahat that the womb is the entry point to earth. Wala pong ibang daan o kapamaaran kung papaano ang sanggol ay isilang, kung papaano ang tao ay napupunta sa mundo. Lahat naman po tayo, di ba, nanggaling tayo sa sinapupunan ng ating ina. Di ba po? Yung mga anak natin nanggaling sa sinapupunan ng ina. So the womb of a woman lang naman ang it is the entry point to earth. Hallelujah. Yun po ang naging daan natin. And, napakasayang isipin that in our death in Christ, yun naman po yung entry point natin pabalik sa Panginoon. Napakagaling ng Diyos. Hallelujah. Binigyan niya tayo ng entry point. Papasok sa mundong ito. At sa ating kamatayan, hindi po magwawakas ang lahat. Yun naman po yung entry point natin sa eternity. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. God came to us in the person of His Son, Jesus Christ. Tuloy po tayo. Hallelujah. Lumapit ang anghel sa dalaga. Balikan natin sandali. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magala ka, sabi ng Panginoon. Ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. That's why we respect Mary. We give high regards to her because she is highly favored by God. She is blessed and Jesus called her mother in the flesh. Di ba po? We give high regards to Mary. But we have to put her in the right place. Ilagay po natin siya sa tamang lugar. Dahil, hindi rin gugustuhin ni Maria na sambahin natin siya. Dahil siya mismo nangailangan ng kaligtasan. At, mababasa rin natin sa Biblia na hindi lang na isang beses tinawag ang Panginoong Hesus bilang my Lord, bilang Panginoon. We don't worship Mary because only God deserves our worship. Ang Diyos lamang po ang nararapat nating sambahin. Wala po kasing nanay ang Diyos because God is eternal. Jesus Christ is eternal. And Jesus Christ exists even before the world began. Kaya meron po tayong tinatawag na eternal past. Kasi hindi natin alam kung saan nagmula at hindi rin natin malalaman kung kailan ang katapusan. Ang alam lang natin, pag nagtapos ang buhay natin dito sa mundo, mapapasakanya na tayo. Magpakailan, kailan pa. Nakita po natin, okay, tuloy natin. Luke 1 verse 31. Sabi ng anghel, makinig ka. Ikaw ay maglili at manganganak ng sanggol na lalaki. Maglilihi at manganganak ng sanggol na lalaki. At siya'y pangangalanan mo, Jesus. Kakaiba nga. Kakaiba kasi maglilihi pa lang alam na it's a boy. Okay? At binigyan na ng pangalan. Hallelujah. Tayo ngayon, 6 to 7 months, tsaka pa lang may gender reveal.
Di ba po? At pag nalaman akong boy or girl, tsaka palang pag-iisipan yung pangalan. Di po ba? Minsan may nano pa yan eh. May mga prizes pa. Di ba? Pinagsa-celebrate pa nila yan. Hallelujah. Pero kay Lord Jesus, ipaglilihi pa lang, sinabi ng anghel. Sinabi pa sa mga propesiya back sa Old Testament. Sabi niya, mag-isisilang ng isang lalaki at siya magiging hari. Ang daming propesiya patungkol sa Panginoong Jesus. Sa Book of Isaiah, Book of Daniel, hanggang sa Revelation, marami po. Kaya sabi, ang sinabi ng mga propeta. So, sa kultura po ng Hudyo, karaniwan, ang nagbibigay ng pangalan sa kanilang anak ay yung tatay. Po? Pero, balik tayo sa Matthew 1:21. Sinabi ng anghel kay Jose, Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga, hindi naman si Jose ang tatay niya. Ang Panginoong Jesus ay 100% anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sa Diyos po ang papuri. Okay. It was a divine and historical moment. Isang himala kung papaano bumaba sa lupa ang Panginoon para mamuhay kasama natin at ipamalas ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. At maranasan natin ang himala sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya. Alam niyo po, yung pakikipag-isa natin kay Jesus Christ, yun po ay isang himala. Kasi dinagnan tayo ng pananampalataya pagkatapos nating marinig at mabasa ang Kanyang salita, unti-unti pong nabago ang ating buhay. Ang himala po ay hindi lang yung may bumagsak na kung ano man dyan mula sa kawalan. Ang himala po ay yung pang-araw-araw na journey natin kung paano tayo ay nagsusurvive. Sabi nga kanina, He is our great provider. Diba? Makakaraos at makakaraos tayo. Kaya po, mula pa po kanina umpisa, umaawit na tayo, joy to the world, purihin ang Panginoon. Let us declare His goodness. Diba po? So araw-araw, hindi lang minsan isang taon, binabanggit natin yan sa ating panalangin. Ang Pasko po ay hindi lang patungkol sa kasiyahan. Tandaan po natin yan. Hindi lang patungkol sa mga regalo at mga palamuti at dekorasyon. Tayo po ay nagsasaya dahil inaalala natin kung papaano ang Panginoon ay dumating sa buhay natin hanggang sa susunod na henerasyon. Alam natin, nakakasiguro pati yung mga kaapu-apuhan natin ng pagpapala at kaligtasan sa ating Panginoon. Kaya po, yung mga anak natin, lagi natin isasama sa church. Lagi natin silang imulat natin sila sa tamang pagkakilala sa Diyos. Sabi, hindi lang ito patungkol sa mga regalo. Huwag din po natin ipamulat sa mga anak natin, hala anak, Pasko na, may maraming regalo. Kasi ang iisipin nila ay Pasko na, lagi may regalo. So, ang nangyayari, minsan yung iba nadi-disappoint, ay hindi siya nabigyan ng regalo. So, sabihin natin sa mga anak, Pasko na, birthday ni Jesus Christ, i-celebrate natin. Magpapasalamat tayo. Pero hindi po masama tumanggap ng regalo. Ang saya po kayo tumanggap ng regalo, lalo na sa mga bata. Di po ba? Kasi yun ay testimony na tayo pinagpapala. At tayo nakakapagbigay na, nakakapag-share tayo. At napakasarap din tumanggap. At pag tumanggap tayo, sabi nga, kahit isang ballpen lang, minsan wala pang sulat. Itong ballpen na to nung binili, nung nagbigay sa akin, ako yung iniisip niya. Ito po. Si Lord, nung nag-decide siya na bumaba dito sa lupa para ibigay ang sarili niya bilang regalo sa atin. Ko at tayong lahat ang inisip niya. Di ba po? Kaya wala pong masamang magbibigay ng regalo. Sabi nila, pagan daw. Eh di wag. Tayo na lang magtanggap ng regalo. Hallelujah! At hindi rin ito dahil sa palamuti o dekorasyon. Pero tayo nagde-decorate tayo. Bakit? Ayun na expression natin ng saya. Di ba po? May Christmas tree tayo. May mga parol sa bahay natin. Di ba po? Again, ang Pasko ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. At
sa kanyang pagtapak sa lupa for a great mission. Ano po yung mission niya? Para iligtas tayo, to redeem us all, mula sa pagkakalugkot natin sa kasalanan. At isa lang po yung mission niya, pero ang dami nating benefit. Ano po yung benefit natin? To make us, ginawa niya tayong matuwid sa harap ng Ama. Nakapagbalik loob tayo sa Panginoon. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At pagdating ng araw, iuuwi niya tayo kasama niya para mapa sa Kanya magpakailan-kailanman. Hallelujah! Again, part 2 na po tayo. Ilang page na lang. Hallelujah! Hallelujah! Sana po, pakinabangan natin yung una nating pinag-usapan kanina tungkol kung papaano ang Panginoong Hesus ay dumating sa ating buhay. Kung paano siya lumabas, kasi may iba pong nagsasabi, hindi daw po Diyos ang Panginoong Hesus. So, i-share natin po sa kanila yung patungkol kung paano siya inilagay ng Panginoon dito sa lupa para makasama natin. Isa po yun sa marami pong defense sa Bible. Kaya nga po pinag-aaralan natin ang apologetics kasi yun yung paninindigan natin. Kumbaga, it's a strong defense sa ating pananampalataya at pwede po nating magamit ang mga verses na ginagamit natin tuwing may tatayo sa pulpitong ito at sa mga araling ating naririnig. Okay. Dapat lang po tayong magdiwang at mag-celebrate dahil ito ay ang araw ng pagmamahal sa ating ng Diyos. Sabi nga ng iba, pagan practice daw kasi mali ang date. Alam naman po natin lahat na mali yung date. Hindi naman siya December 25. Alam po natin lahat yan. But, hindi naman ito patungkol sa date o sa petsa. Sabi, kanina pa natin sinasabi, nagsisimula pa lang tayo. It's all about Jesus. Yung prayer kanina ni Ranela, it's all about Jesus. Ranela, it's all about Jesus. Di ba po? Christmas is all about Jesus. Jesus is the joy of the world. Si Jesus po ang kagalakan ng buong mundo. Tingnan po natin. May mga ilang verses po tayong titingnan kung bakit kailangan natin magsaya. Sa Luke 1 verse 44, sabi, "For as soon as the voice of your salutation sounded my ears, the babe leaped inside my womb." So, alam niyo po si Maria nung buntis siya, binalita niya doon sa kamag-anak niya na si Elizabeth, nung kanyang pagbubuntis. Si Elizabeth po ay asawa ni Zachariah na pare sa templo. Okay. Diba, pag binasa po natin yung kay Zachariah, pag pinag-aralan natin, makikita natin kung gaano katanda si John the Baptist kay Jesus Christ. Maganda po yun. Okay, anyway. So, yung bata na tumalon mula sa sinapupunan, hindi mo tumalon, lumabas tumalon lang, naramdaman nung nanay niya. Tumalon. Yun po si John the Baptist. Okay, sabi siguro ni John the Baptist, yes, eto na siya. See you sa Jordan River. Kasi siya po yung magbabaptize kay Jesus Christ sa susunod sa dadating na panahon. Noong panahon na yun okay. Isa po sa katunayan na dapat lang tayong magsaya. So, sa Luke 2 naman, Luke chapter 2 verse 10, sabi, And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring good tidings and great joy, which shall be to all people. Sa Luke 2, verse 9, inuna natin yung 10. And the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around them. So, ito po yung mga pastol na to, isang gabi, sila yung nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang biglang may nag-pop up na anghel. At syempre natakot sila. Tayo muna, mag-pop up na anghel dito, magigilalas tayo lahat. Normal reaction po yung naging reaction, natakot. Pero sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Dahil may madala akong magandang balita na magbibigay ng napakalaking kagalakan sa buong sangkatauhan. So, dapat po ba tayong mag-enjoy o hindi? Dapat po tayong mag-enjoy, dapat tayong mag-celebrate. At pagkatapos noon, sabi,
And the glory of the Lord shone upon them. Biruin nyo, may maaring may bituin, may stars, at may mga ilawan sila sulo, maliliit lang. Pero sabi, and the glory of the Lord shone around them. So, ibig sabihin siguro, nagliliwanag talaga, parang nagmistulang umaga. Biruin niyo yung kalwalhatian ng Lord habang sinasabi niya yung magandang balita. And dun sa Luke 2, chapter 2, verse 13, magkakasunod lang po sila. Sabi, and suddenly, there was with the angel a multitude of this heavenly host, praising God in the highest towards men and goodwill. Kumbaga, pagkatapos sumulpot yung angel, sinabi yung magandang balita, nagliwanag yung buong kapaligiran, hala, bumaba naman yung laksalas ng mga anghel. Umaawit at nagpupuri sa Diyos at sinasabi, kapayapaan sa inyong lahat dahil sa magandang layunin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. So, dapat lang na magsaya tayo kasi nung panahon nila, nagsaya lahat ng tao. Halos bumaba ang mga anghel para ipagdiwang ang pagdating ng Panginoong Jesus. Hindi po ba? At balik po tayo sandali sa Matthew 10. Matthew chapter 2, verse 10 to 11. Ito naman po yung mga pantas, yung mga dalubhasa sa astrolohiya. They are the wise men. Sabi, when they saw the star, verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding joy. Star pa lang yung nakita nila kasi ang tagal na po nilang sinusundan yung star na yun. Dahil alam nila, pag tumigil yun, nandun yung kanilang hinahanap na ang Panginoong Jesus. Hallelujah. So, with exceeding joy. At sa verse 11, sabi, when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. Thank you po. Makikita po natin dito, nung pagpasok nila sa bahay, nakita na nila ang batang si Jesus. So, tandaan po natin, wala po sa Bible ang three kings. Ang sinabi po sa Bible, kahit sa ang version, wise men. Sa Tagalog, ang mga pantas. At hindi rin po sinabi na siya'y dinatnan sa feeding bowl, hindi po. Siya po ay dinatnan na sa bahay. Nasa bahay na po sila. Kaya sabi, when they came into the house, hindi po sinabi sa manger. And so, the young child, hindi na po siya child, bata na po siya. Kaya nga sabi, si King Herod, nung mabalitaan niya yung balita, may threat dahil yung kanyang pagiging hari ay madidiskaril pag dumating ang haring ito. Pinapatay niya ang mga sanggol 3 taon pababa. Kaya po 3 taon pababa. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. And, when they had opened their treasures, marami po silang dalang kayamanan. Kasi karaban po yun eh, matagal silang naglakbay. And they presented unto him gifts. Yung mga gifts pong ito ay gold, frankincense, and myrrh. Ibig sabihin, ito po kasing 3 to ay naglalarawan ng magiging buhay ng Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung ba't itong binigay niya. Pero, siguro sa wisdom at karunungan ng Diyos, ito yung mga ibinigay nila. Sa dami ng dala nila, itong 3 to ang inialay nila sa Panginoon. So, okay lang po magbigay tayo ng regalo. Gayahin natin yung magagandang bagay tulad ng pagbibigay ng regalo. Huwag po tayong matakot kung ano man yung ginagawa nila. Okay, basta tayo, magre-rejoice tayo, magsasaya tayo, dahil inaalala natin ang pagdating ng Panginoong Jesus at kung papaano niya tayo pinagpapala sa araw-araw sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Okay? Ang mga bagay, may mga bagay po na pilit inaagaw sa atin ng dyablo. Di ba sabi, the devil only comes to destroy. Sisirain niya. To steal, nanakawin niya. And to kill. Diba? Gusto niyang agawin yung ating saya. Gusto niyang sirain ang ating kasiyahan. Gusto niyang nakawin ang ating pagdiriwang.
at gusto niyang tuluyang patayin ang ating pag-asa. Ang dami ngayong bombarded po ang screen pag tinignan natin ang ating cellphone. Sa panahon ngayon, tataka nga ako bakit ngayon maraming nagsasabi, we don't have to celebrate Christmas, ganyan. Ang dami, parang nakakalungkot isipin. Parang masakit, di ba? Bakit ganun? Pero nakakalungkot po kung iisipin natin talaga. Ano kaya ang ginagawa ng mga taong hindi naniniwalang dapat i-celebrate ang Christmas habang tayong lahat ay nagsasaya? Ano po kaya ginagawa nila, di ba? Parang nakakalungkot isipin na hindi sila masaya. Maaaring hindi rin nila nararanasan kung paano sila pinagpapala ng Diyos. Dahil baka hindi pa rin nila nasusumpungan. Pero pag-pray natin sila na alam natin, tulad nating lahat, may plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Okay, sabi nga, katulad ng Christmas tree. Ang Christmas tree po, sa ibang bansa, totoong puno ginagamit nila na pagkatapos itatapon na nila kasi puno lang naman yun. Ang puno po ay simbolo ng buhay. Diba? Ito ay nilikha ng Panginoon. So, minsan ginagamit na, katulad yung artificial na. Kasi wala naman tayong malalaking puno dito sa Pilipinas. Diba? Halos magbaha na nga tayo kasi bus na. Hallelujah, diba? So, ganyan po. Taon-taon nag-recyclable. Ganyan. Sabi nga, diba sa Bible, sabi, whatever is good, whatever is beautiful, whatever is rational, sabi, lahat ng magagandang bagay, isipin daw po natin yan. So, huwag nating biktimahin yung Christmas tree at sasabihin natin, pagan yan. Di ba? Isipin natin kasi ang Christmas tree may green, may white. Pagka-green, pagkat ito ay nagre-represent ng buhay. Tingnan natin siya sa magandang perspective. Ang green ng Christmas tree namin ay nagre-represent ng buhay. Lalagyan ko siya ng magandang palamuti. Sumisimbolo ng prosperity. Di ba? Pero hindi ko sasambayin yung Christmas tree na yan. Di ba? Hindi sinasambayan. Kung white naman, isipin natin na puti ang Christmas tree namin dahil ito ay naglalarawan ng kadalisayan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa akin. Amen? At naglalarawan din ng kadalisayan ng ating pagsamba sa Diyos. Na ang Diyos lang naman ang nakakaalam kung dalisay talaga. Hallelujah! Pero sabi sa Bible ginamit sa mga mananampalataya ang hagios. We are holy. So, hindi natin deserve. Pero sabi ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, eto si Lord, not guilty. Ano po? Hallelujah. Kaya, hindi sa sarili nating kalakasan, hindi sa sarili nating kakayahan, pabayaan natin ng Diyos ang gumawa sa buhay natin. Di ba po? At mangyayari, sabi nga, hindi man natin ma-perfect. Pagdating niya, God is the perfecter of our faith. Siya po yung magiging completeness natin. Siya yung magpe-perfect sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Sa Diyos po ang papuri. Isa pa po na gustong kunin ng kaway sa atin, Christmas light. Di ba sabi, ay, may mga Christmas light. Alam mo, kasi nga meron namang, di ba may mga lugar, kahit hindi Pasko, patay sindi yung ilaw. Oh, yan. Kaya minsan, naku, ano ba yan? Okay. Pero, tingnan naman din natin ito bilang mga Kristiyano, bilang representation ng ating Panginoon. Jesus Christ is the light of the world. Kaya maglagay po tayo ng Christmas light, huwag tayong matatakot. Sinabi din sa Bible, be the salt and the light of the earth. Sabi nga, kaya ang Kristiyano, pag lumalakad, parang may kakaiba. Parang kumukuti-kuti na kaya yung mga Christmas light natin sa labas ng bahay natin. Kumukuti-kuti na yung mga kapitbahay natin, napapatingin, wala kaming ganyan. O, di ba? So, wag po natin, alam nyo, doktong pa, sabi, paano naging pagan? Nalimutan ko, nilampasan ko na. Sabi, kasi yung mga pagans, winorship nila yung mismong puno. Kasi nga, tingin nila sa puno, ang tayog, ang tatag. Diba? Sila yung pagan. Kasi fake yung representation nila ng life and strength. Kaya pagan sila. Tayo hindi pagan. Yung mga pagan, winorship nila ang liwanag. Winorship nila yung araw. Fake representation na naman ng life. Ay, pagan. Pagan na. Pero tayo hindi tayo pagan. We are Christians. We are children of God. And we are celebrating the Lord Jesus Christ. We are celebrating our Lord.
and Redeemer. Our hope and Redeemer. Kaya di ba yung pangalan ng church natin, Jesus Christ, our hope and Redeemer, araw-araw natin tatakyan. Lord, you are our hope and Redeemer. So, let us celebrate. Huwag po tayong matakot. Pag binati tayo ng pag kami nagsabing, Happy Holidays, sagutin natin, Merry Christmas. Huwag tayong matakot. Hallelujah. We ought to celebrate the goodness of God. Dahil lahat ng bagay ay sa Diyos. Huwag nating hayaang agawin ito ng kaaway. Kasi pag ginagawa niya, tuwang-tuwa siya. Biro mo tayo yung lulungkot siya yung sasaya? No way. So, praise the Lord. Dahil binibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Huwag nating ipaagaw sa kaaway. Hallelujah. Ayan. Nandito na po tayo sa ating conclusion. Kasi mamaya, magpa-party na tayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Luto na ba ang adobo? Okay, luto na po ba ang pansit? Ang adobo ni Pastor Elmer, ang dinuguan ni Pastor Boyet. Hallelujah! Yung laing. Yung laing lulutuin ko pa lang, kaya bilisan natin. Hallelujah! Thank you, Lord. Purihin ka po, Panginoon. Okay. At syempre, yung papaitan ni nanay. Kumukulo na ba, nanay? Kumukulo na ba? Okay. Hallelujah. Sige. Huwag kayong mawawala, ah. Hallelujah. Okay. Conclusion po natin. Conclusion na po tayo. In the Bible, from Genesis to Revelation, we can only see Jesus. From being a shadow of His greatness in the Old Testament, and to the reality of His being in the New Testament. Alam naman po natin lahat yan. Kasi nung Old Testament, nung kinagat ng aso mga tao, nanginig sila, nangisay, nagkasakit, yung iba namatay. Pero nung ginamit ni Moses ang tungkod niya, itinaas, sumisimbolo ng kung paano itinaas ang Panginoong ito sa katagumpayan niya sa krus, gumaling ang mga tao. Yung ulap na naglakbay kasama ng mga Israelita, gabi at araw. Yung mga ilaw na nagliliyab sa paligid nila. Yung tubig na dumadaloy, lahat po yan nasa Old Testament. Ang tawag po doon ay theophanies. Ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang presensya ng panahon yun. At si Jesus Christ din po yun. Sa New Testament, hindi man natin siya nakitang ipinako. Hindi natin siya kutang namatay at inilibing. Hindi natin siya nakitang nabuhay ulit. Pero meron po tayong Bible. Nakita natin, nabasa natin lahat dyan. Sabi doon sa binasa natin kanina, Hebrew 4, chapter 4, verse 2. Tulad nila, nakapakinig din sila ng magandang balita, pero hindi nila pinakinabangan. Bakit? Dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Nung mabasa natin, nung narinig natin, dinatnan tayo ng pananampalataya na galing din mismo sa Diyos, hindi sa ating galing. Purihin po dahil pinakikinabangan natin ang salitang ating nabasa at narinig. So, let us celebrate the miracle of Christmas and how our own great Almighty God came down for the purpose of one great mission, to save us and eventually to be with Him in eternity. Hallelujah! So let us celebrate God's love. Let us celebrate Jesus. To God be the glory at maligayang pagdiriwang po sa ating lahat. Sa Diyos lang po ang papuri. Hallelujah! Thank you, Lord. Magandang umaga po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Mula pa lamang sa aming paggising kaninang umaga, we are so excited. Hallelujah. Every Sunday, every day na ginawa mo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, that pagpagod kami, pag nahirapan kami sa maghapon, it is our decision to sleep, Lord. Pero Lord, yung araw-araw na umaga, decision mo kung gigisingin mo pa kami. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito na araw-araw namin nilalanas. Salamat sa himala kung paano kami, kung paano mo binibiyak ang dagat na dadaanan namin para kami makatawid. Panginoon, maraming salamat dahil lagi mong ipinaaalala sa amin kung sino ka.
Maraming salamat, Panginoon, at sa aming pagdiriwang. Patuloy mo kaming sasamahan at sa araw-araw, sa biyayang araw-araw pang ibibigay mo sa aming lahat. Nawa, Panginoon, pakinabangan namin lahat ng salita at ng mga tao, ng mga pastor na tatayo pa dito, naway pakinabangan namin lahat sa susunod pang mga araw. At i-declare namin lagi na ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh